Let us pray para po sa mensahe sa umagang ito. O dakilang Diyos, salamat po, dakilang Diyos sa pagkakataon ito na pinagkaloob mo sa amin. Sa amin pong pag-aaral ng salita, hindi po namin na mapatawad kami sa aming kasalanan upang Panginoon, ang salita mo po ay pumasok po sa aming mga puso at isipan. Nang sa ganoon, Panginoon, kami po ay lumago sa pananampalataya. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, sa oras na ito. Muli Ama, ikaw pong aming pinupuri at pinasasalamatan. Pangalan po ni Jesus, ito po dalangin namin at pasalamat. Amen. Po, tayo po ay, ang ating pong topic po sa umagang ito po ay tungkol po sa plano po, hindi po plano ng Diyos ngayon sa umagang ito po. Ang plano po ni Satanas. Para po maunawaan natin ang tayo pong mga kapatid, kailangan natin maging matatag, maging matibay po sa ating pong pananampalataya. May plano po si Satanas. Dapat naman natin malaman ito nang sa ganun ma-prevent po natin kung ano po ang kanya pong mga plano sa atin. Sabi nga po doon sa may John chapter 10 verse 10, sabi doon, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." So yun po yung sinabi po sa John chapter 10 verse 10. Makita po natin na talaga pong may plano po ang magnanakaw na ito. At ito nga po ay si Satanas. Ganon din po ang sinabi po sa may Luke chapter 22 verse 31 to 32 po. Ang sabi doon sa Luke 22 verse 31 to 32, "And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." Tinan niyo po ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon. Ano po? Kaya po, may plano po ang dyablo na sirain po tayong lahat. Sirain po ang ating pong pananampalataya, pahinain po ang ating pananampalataya. Katulad po ng pangyayari sa panahon natin ngayon, ito pong COVID na to, hindi lamang po ang Pilipinas, kundi po ang buong mundo. Sabi nga po sa may Revelation na isa pong simbolo po ng pag-aaral, sabi doon, Revelation chapter 12, 9 to 11, sabi doon, "So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan." The dragon and serpent is Satan. The devil and Satan, who deceives the whole world. Sabi nga po, dinaya niya po ang buong mundo. Sabi doon sa Revelation, no? Sabi niya, "He was cast to the earth, and his angels were cast out with him." Nandito po talaga sila sa mundong ito. Nung bago pa lamang po simulan ng mundo, tinapon na po dito ang dyablo. At ito po nga po sa pamumuno po ni Lucifer. Ito po yung mga anghel po na nagrebelde sa langit. Kaya sila po ay tinawag po na, ang pamumuno po ni Lucifer, tinawag po siyang dragon at serpent doon po sa Revelation. Ganon din pong sinabi po sa 1 John chapter 5 verse 19. Ang sabi doon, "We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one." Buong mundo po, nandoon po, nasa ilalim ng kasinungalingan ng dyablo. Ayan po sinabi po sa 1 John chapter 5 verse 19. Makita po natin doon. "We know that we are of God." Sabi niya doon, nasa Diyos nga tayo, pero po ang mundo po ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya sabi ng ang bilin po sa atin ng Panginoon, ayon kay Pedro, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil," sabi niya, "walks about like a roaring lion." So sa paligid po natin, our environment, nandyan lang po ang dyablo, ang demonyo po na umaali-aligid sa atin. So, mga kapatid, ang dyablo po ay totoo. Satan is real. So hindi po dapat tayo magbabagig kampante. Kaya po niya, no, na tayo po ay gawa ng kasamaan. Satan and his messengers, no, seek to seduce men away from God sa pamamagitan po ng pagsisinungaling. No, ang diablo po ay nagsisinungaling. The devil is the father of lies, sabi doon. Kaya po ang kanyang po mga mensahero. May mensahero din po ang diablo. The world is under the influence of the wicked one. Nasa impluensya po tayo. Pansinin niyo po, no? Yung tumatakbo nga pong presidente sa Amerika, si Biden, pro-abortion. Kita mo niyo po yun? Diba? Marami po. Patayan dito. Diyan po tayo. Pero sabi po ng Biblia po, sa atin po, we can overcome. Sabi nga doon, paano natin ma-overcome, paano natin malalabanan ang diablong ito?
Sabi doon sa Ephesians chapter 6, naalala niyo po, wear the whole armor of God. Doon sa Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 18 po. Isuot po natin ang buong baluti po ng Panginoon. Sabi doon, kasama po diyan, no, yung pagsalita ng Panginoon Diyos. No, kaya po natin tanggihan 'yon. Tanggihan ang diablo ngayon. Sabi nga niya, resist the devil and he will flee from you. Sabi doon, na binabanggit doon. Kaya po, kaya po natin labanan po 'yon. Satan po kasi is magnanakaw. Magnanakaw po ng ano? Magnanakaw po ito ng katotohanan. Magnanakaw po ito ng tamang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nanakawin po niya sa atin 'yan. No, ano nanakawin niya sa atin? Unang-una ang identity mo. Identity mo bilang isang Kristiyano, because anak ka ng Diyos, mawawala po 'yan. No, nanakawin po ng Satanas ang iyo pong mana, ang iyo pong inheritance. Yung mamanahin natin ng buhay na walang gan, nanakawin po ng diablo 'yan. Nanakawin po ng diablo ang ating pong mga impluwensya. Nanakawin po ng diablo ang ating oras, panahon at mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Nanakawin po lahat ng diablo 'yan. Kaya kung titingnan po natin sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, nakalagay doon. Yung time natin, yung gift natin, nanakawin po ng Diyos 'yan. Nanakawin ng demonyo ang purpose mo. Anong purpose mo? 'Di ba? Our purpose is to seek and save the lost. Nanakawin po ng diablo ang oras mo. Kaya po, bibigyan kanya ng ibang paraan para hindi mo na magawa ang mga tungkulin mo sa Panginoon. Nanakawin din ng diablo ang iyong spiritual values at mga mabuting prutas mo. Ang iyong kapayapaan, nanakawin din ng diablo 'yan. No? Ang iyong tunay na kaligayahan, nanakawin din po ng diablo 'yan. Kaya nga po, Satanas po ay magnanakaw po. Nanakawin din ng diablo ang sincere faith mo. Kung ikaw ay sincere faith, nanakawin din po ng diablo, pati mga pag-asa na inaasahan natin, nanakawin po ng diablo 'yan. Ang iyong kaligtasan, nanakawin po ng diablo 'yan, at ang iyong buhay na walang hanggan, dahil ayaw ng diablo na ikaw ay pumunta ng langit. Yan ang plano ng diablo sa inyo, sa ating lahat. No po? Ang diablo po ay mamamatay din po 'yan. Kaya po nagtatanim po ng galit, tinuturuan tayo. Satan is the enemy of truth and life. By a lie, brought spiritual and physical death to mankind. Diba sa may Garden of Eden, nagsinungaling po siya, kaya po nagkaroon po tayo ng kamatayang physical at spiritual. Naalala niyo po yan, Genesis chapter 3 verse 4. Nakalagay po doon, saka sa Genesis chapter 3 verse 13. Nakalagay po doon, tinatawag po natin. Murderer po ang diablo na yan. Kaya po, papatahin po tayo lahat niyan. Kung papatayin niya ang katotohanan mula sa iyong puso, sa ating isip, ng mga bagay na ganyan. Patuloy niyo pong mamaliin po niya ang katotohanan, patuloy po niyang babalututin ng katotohanan. Kaya po mag-stick lang man sa Biblia. Biblia lamang po tayo mag-stick, mga kapatid. Kasi pag hindi tayo, umalis tayo sa katotohanan, yan na po magsisimula po ang diablo. Kaya sabi nga niya, it's like a roaring lion. Umiikot po yon. Philippians chapter 3 verse 19, basahin po natin. Philippians 3:19. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. Tingnan niyo po, si destroyer po kasi siya eh. Satan is a destroyer. Magnanakaw po yan, murderer po yan, destroyer po yan. Anong didestroy niya? Didestroy po niya sa atin po yung katotohanan. Kaya yung mga natuturo na yung tiyan na lang po ang iniisip nila, imbis na katotohanan po ang ibigay sa mga kapatiran. Ano po, na binabanggit doon. Sabi niya po, di ba naalala niyo po ang pangako ng Panginoon? In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God. Sabi doon, and does not obey the gospel. Kaya po yun, nanakawin sa atin ng diablo ang ebanghelyo. Babalututin po niya yung ebanghelyo na yan. Kaya madidestroy po tayong lahat na tinatawag. He will ruin our spiritual life. And we will allow us to be separated sa Panginoon. Kaya po, sa ating pag-aaral, no, tandaan po ninyo, may plano ang diablo sa atin. Sa plano na ito, siniwalat ng Panginoon para maiwasan na kagad natin. Malabanan natin ang diablong ito. Then He will also say to those in the left hand, alala nyo, sabi ng pagdating ng Panginoon, yung sa tinuro po ni Brother Bot Hayuay doon sa may YouTube niya, no? Yung nasa left hand po, yun po ang pupunta ng kasama ng diablo. Iiwalay po niyan tao, kanan at kaliwa. Ang mga nasa kanan, ito po yung mga tao po na sumusunod sa Panginoon, at yung kaliwa ito po yung tatapon sa impyerno, kasama po ng demonyo. Kaya sabi nga po, ang magnanakaw po, sabi niya, darating lamang po yan para magnakaw at pumatay at manira. Yan po ang diablo. Pupunta sa buhay natin yan,
no? O-operan tayo ng ng magagandang bagay, pero makikita ninyo na nakawin lang po niya tayo at papatay niya tayo sa piling ng Panginoon, at higit sa lahat, i-destroy niya po ang iyong pong pananampalataya. Kaya po, Great Dragon ang tinawag po diyan. At yung Great Dragon na yan, dating ng Panginoon, itatapon na po yan. He will cast out kasama ng mga tao po na nagpadala dito po sa kasinungalingan ng diablo na ito, ng demonyo na ito, na tinatawag natin na si Lucifer, na binabanggit. But wag po kayo magtatakot, wag kayo mag-alala. Satan can be defeated. We can defeat Satan with the power of God. Continue to wear the whole armor of God that mentioned by Paul in Church of Ephesus in Ephesians chapter 6 po. Tuloy lang po natin yan. Tandaan po natin. Remember, Jesus conquered the death. Jesus was able to overcome the death. No? Yung kanyang dugo na nabuo sa Kalbaryo, nalagpasan na po niya to. At tayo na po, nahugasan ng dugo ng Panginoon, kaya we can defeat Satan po. Yung tinatawag natin, we can overcome Satan because God provided all because of His grace, mercy, love, and His strength, no? And His kingdom. We are His flock. We have a good shepherd. The good shepherd, our Lord Jesus Christ, will protect us all as long as we continue na manatili doon sa kanyang iglesia o sa kanyang fold o sa kanyang kanyang flock. Yan po yung kawani ng Panginoon na sinasabi po, na binabanggit po. Tandaan niyo po, magpasakop tayo sa authority ng Panginoon, hindi sa authority ng diablo na ito. Tandaan natin, kailabanin po natin yung diablo na yan. No, we need to grow in the grace, we need to be diligent. Kailangan po natin isuot lagi ang baluti ng Panginoon at buong-buong magsasubmit po sa Diyos para po ma-resist po natin ang diablo na yan. Okay, ito po mga lesson na ito na tinuturo ko, mamaya po i-upload ko rin po para po mabasa po ninyo. We need to continue to know the truth. Aral mabuti, we need to continue to obey the truth, and together, we need to continue to worship the Lord. So, sama-sama tayo, by being united in the faith, we can overcome the devil. Anong plano ng demonyo? Papatayin tayo, nanakawin tayo, sisirain tayo. Yan ang plano ng demonyo. Anong plano ng Panginoon? Bibigyan tayo ng kataganaan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, po, wag po tayong panghihinaan. Labanan natin ng diablo, kaya natin lagpasan yan because we have God. Sabi nga sa James chapter 4, verse 7, Santiago kapitulo 4, talatang 7, therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Ganda po ang sinasabi doon. Kaya po, sa ating pong pag-aaral, sa pagtatapos natin ito, no, tandaan niyo po, we need to have faith, we need to become strong, we need na maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag kayong bibitaw at laging manalangin. Kapag andyan ang diablo, tanggihan. Manalangin po tayo, maging matatag tayo. Yan po ang ating mensahe sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Bago po natin tawagin si Brother Kevin sa ating Lord's Supper, let us all pray. O dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga aral na ito. Tunay Panginoon, sa iyong pagmamahal, kami po ay patuloy mong binibigyan ng gabay upang matanggihan at maiwasan namin ang diablong ito. Sisira sa amin, siya maglalayo sa amin sa iyong piling. Ngunit dahil po sa iyong pag-ibig, pagmamahal, pinoprotektahan mo kami. Salamat po ng marami, dakilang Diyos. Ito po muli ang aming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.